Ang conspiracy theory tungkol sa kung paano nagsimula ang pag-spread ng coronavirus. Maliban sa mga naipapalabas sa telebisyon at mga naibabalita, ay may nakita akong post sa Facebook tungkol sa alternative story kung paano nagsimula ang coronavirus. Sinundan ko ito at nakita ko ang website kung saan ito original na naipost. Hindi po ito galing sa aking kuro-kuro o opinyon, ngunit mula sa isa umanong nakakaalam ng nangyari bago pa kumalat ang virus. Ilalagay ko rin ang link ng website kung saan ko nabasa ang pangyayaring ito. Simulan natin ang kwento. Ayon sa post na ito ay sinasabi ng sumulat na siya ay miyembro at senior officer ng isang secret military intelligence ng China at malapit siya sa mga matataas na pinuno ng organisasyon. Mayroon siyang access sa mga sensitibo at highly classified na impormasyon tungkol sa nangyayari sa paligid na lingid sa kaalaman ng karamihan at simpleng mga tao kagaya ko at kagaya mo. Kasama na rin dito ang kanyang access sa mga advanced na kagamitang tanging ang mga napiling tao lang ang makakagamit. Ayon sa kanyang sulat, gusto umano ng committee ng China Communist Party na mapasailalim ang Hong Kong sa kanilang kontrol, ngunit tumatanggi ang mga mamamayan doon, kaya sila nag-alsa at nagrally noong nakaraang taon. Malaki itong sagabal para sa adhikain ng kanilang bansa. Dahil dito ay naisipan nilang gumawa ng special weapon in the form of spray na kanilang ikakalat sa hangin para malanghap ng mga taong nagrarally sa Hong Kong. Ito ay isang klase ng biological weapon para sa malawakang target. Ang eksperimentong ito ay hindi lingid sa kaalaman ng Amerika. Idinagdag pa niya na ang Amerika at China ay hindi magkalaban gaya ng iniisip ng mga simpleng mamamayan dahil ang totoo daw ay may kooperasyon ng mga bansang ito para kontrolin ang pag-usbong ng iba pang bansa na maaaring maging superpower din. Ang binalak nila ay gumawa ng armas na kayang baguhin ang emosyon ng mga tao at kung maaari ay pabagalin ito ang kakayang mag-isip ng isang tao. In short, ang objective nila ay gawing bobo ang mga tao sa Hong Kong para madali nilang makontrol. Ayon sa kanya, ay una nilang tinipon ang maraming bilang ng mga bilanggo na tinawag niyang Islamic radicals at inilagay nila ang mga ito sa mga training camps sa Xinjiang province kung saan dito ay walang gaanong mga taong nakakapunta. Walang kamalay-malay ang mga bilanggong ito na ginagawa pala silang test subjects sa isang eksperimento dahil ina-expose nila ang mga ito sa isang walang amoy at hindi nakikitang experimental agents. Ang mga alpha chemical agents na ito ay may kakayahang baguhin ang natural na pagkakagawa ng katawan ng tao o hayop. Una ay binibigyan nila ng alpha chemical agent ang mga test subjects at pagkatapos ay inililipat nila sa isang special military facility sa Wuhan at saka naman ibinibigay ang pangalawang beta chemical agent. Maliban sa mga taong nanggaling sa bilangguan ay pinipili nila ang mga taong sa tingin nila ay hindi na mapapakinabangan ng kanilang gobyerno o ang mga taong tumutuligsa sa kanilang mga adhikain at ang mga ito ang kanilang pinag-eeksperimentuhan. Mapa human rights lawyer, Kristiyano, Islam, mga bakla, mga matatalino, mga dayuhan o mga aktivista at iba pang taong sa tingin nila ay walang silbi. Iniipon nilang mga taong ito sa isang testing facility at dito nila isinasakatuparan ang kanilang eksperimento. Noong una ay maganda ang resulta dahil bumaba ang talino o naging bobo at nawalan ng kapasidad ang mga taong ito na mag-isip ng naaayon sa pag-iisip ng normal na tao. Ito ay magandang balita para sa kanila dahil maaari nila itong gamitin laban sa mga aktivista na nagrarally sa Hong Kong. Ngunit nang lumaon ay unti-unting lumabas ang iba pang side effects ng mga chemical na kanilang ginamit sa mga test subjects. Pagkatapos ng isang linggo ay nakitaan ng kakaibang mga galaw ang mga test subjects. Naobserbahan nilang naghahalucinate ang mga test subjects na hindi nila nalalaman ang pagkakaiba ng totoo at imahinasyon. Naging malala ang kalagayan ng mga taong ito at dumating nga sa punto na lumalabas na ang dugo sa mga mata at tenga at bunganga ng mga test subjects na ito. Ang malala pa dito ay sinabi niyang natutunaw ang kalamnan ng mga taong ito. Ang mga taong na-expose sa mga alpha at beta chemicals na ito ay hindi nagtatagal ng 5 araw dahil nga sa pagkasira ng kanilang mga internal organ. Dahil sa palpak na resulta ng eksperimento ay naisip nilang walang silbi ang mga chemical agent na ito dahil masyadong delikado. Gusto daw nilang kontrolin lang ang mga tao sa Hong Kong at hindi patayin. Dahil nga hindi ito lihim sa Amerika ay nagka-interes sila sa chemical agent na ito.
Ginusto nilang kumuha ng sample para daw sila mismo ang gumawa ng sarili nilang eksperimento. Kalimitan ay pinagbibigyan nilang mga kahilingan ng CIA ng Amerika, ngunit dahil alam nila kung gaano kadelikado ang chemical agent na ito na kanilang naimbento, ay tinanggihan nila ang kahilingan na ito. Dahil dito ay nag-isip ang Amerika na may hawak ang China na isang napakadelikadong armas, kaya mas lalo silang nagka-interes. Nagalok sila ng malaking halaga ng pera sa isa sa mga mananaliksik ng chemical agent na ito, kapalit ng pagbibigay nito ng sample ng agent sa Amerika. Pumayag naman ang mananaliksik at ibinenta ang chemical agent sample. Natunugan naman ito ng intelligence group ng China at naabutan nila ang saktong pagbibigay o pagpapalitan ng pera at ng chemical agent. Nagkaroon daw ng shootout at may mga taong namatay, ngunit sa huli ay nakatakas ang nag-traitor nilang kasama. Ang malala pa nito ay nabasag ang vial na kinalalagyan ng chemical agent na ito at tumilapon sa lupa. Idinagdag pa niya na ang shootout na ito ay naganap sa Wuhan, China sa wild animal market kung saan naunang naiulat sa balita na pinagmulan ng coronavirus, na sinasabi naman ng ating bida na hindi raw talagang nangyari dahil ito ay isang cover-up lamang. Well, sa puntong ito ay sinabi ng ating bida na maaaring isipin daw natin na hindi totoo o kaya ay gawa-gawa lang ang kwentong ito. Marahil daw ay may nag-iisip na kung totoo ang ating bida ay bakit niya ito ipinopost sa internet. Ang ating bida ay hindi raw fans ng mga bansa sa kanluran at mahal daw niya ang kanyang motherland at loyal siya sa Communist Party ng China dahil milyon-milyon ng kaibigan niyang natulungan ng kanilang bansa. Ngunit sinabi rin niyang tao lang siya at higit sa lahat ay mayroon din siyang asawa at anak. Nang panahong nalaman nila ang pagkalat ng chemical agent sa hangin sa wild animal market sa Wuhan, ay agad silang nag-order ng total lockdown ng Wuhan. Isa siya sa mga naatasan sa pagpapatigil ng pagkalat ng epekto ng chemical agent na ito. Dahil hindi na nila kayang kontrolin ang pagkalat ng epekto ng chemical agent, ay gumawa sila ng peking ulat na may bagong sakit na coronavirus. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan na magpunta sa mga ospital sa Wuhan at sabihin sa mga doktor na kahit sino mang kakitaan ng lagnat ay i-diagnose nilang coronavirus. Sa panahong iyon ay uso ang pagkalat ng ordinaryong sipon at lagnat, kaya lumabas sa publiko na ang coronavirus ay hindi gaanong nakamamatay. Ang populasyon daw ng Wuhan ay mahigit kumulang na 11 milyong tao. At dahil sa pag-order nila ng lockdown ay hindi nakaalis ang mga tao dito. Ipinalabas daw nila sa media na 5 milyon ang nakaalis ng Wuhan bago ang lockdown, ngunit ang totoo ay hindi. Pagkatapos lang ng isang linggo nang makawala ang chemical agent sa exotic food market, ay marami na agad ang namatay sa mga tao doon. Hindi daw nila alam kung ano ang gagawin sa mga nagkalat na bangkay, kaya inutusan nila ang mga nalalabing bilanggo na kanila sanang gagawing test subjects na ibaon sa hukay ang mga bangkay sa isang liblib na lugar. Ang ating bida ang naatasan sa pag-isip ng paraan para itago sa mga tao ang totoong nangyayari. Sa puntong ito daw ay nagsisimula ng makaramdam ng pagkahiya sa sarili ang ating bida at nag-aalinlangan na siya kung parang nga sa ikabubuti ng kanilang bansa ang kanyang ginagawa. Mas lalo daw siyang nagduda nang mabalitaan niyang pagkamatay ng isang whistleblower na doktor na si Dr. Li Wenliang. Si Dr. Wenliang daw ang isa sa mga naunang doktor na tumanggi sa utos nilang palabasin sa mga tao na ang sakit na ito ay coronavirus. Bilang parusa nila noong una, kay Dr. Wenliang ay pinapunta nila ito para samahan ang mga taong nagtatapon ng mga bangkay ng mga namatay na tao. In-expect nilang ang doktor na ito ay tatamaan din ng epekto ng chemical agent, ngunit nagulat sila nang makaligtas ito. Isang sarhento ang nagpunta kay Dr. Wenliang at siya ay tinurukan ng kombinasyon ng heroin at mercury na siyang dahilan ng pagbagsak ng kanyang baga na kanyang ikinamatay, at pinalabas nilang ito ay dahil sa coronavirus. Naisip ng ating bida na ayos lang na gumamit ang kanilang bansa ng kamay na bakal para sa ikabubuti ng kanilang paligid. Ngunit ang patayin ang doktor na si Wenliang ay mali. Kilala niya ang doktor na mabait at mahabagin sa kapwa. Sinabi niya ang bagay na ito sa kanyang asawa, ngunit sumagot itong mas mabuting manahimik na lang sila para sa kanilang ikabubuti, lalo na at binibigyan naman sila ng access sa mga mahahalagang bagay tulad ng mga medical supplies, at inisip rin niya ang kapakanan ng kanilang nag-iisang anak. Di nagtagal ay parang apoy na mabilis na kumalat ang epidemya at umabot sa milyon-milyong tao ang namatay. Ang sabi sa media
ay 2% lang ang chance na mamamatay ang taong apektado ng chemical agent sa cover na coronavirus. Ngunit ang totoo ay 100% na critical daw ang dulot nito. Wala daw sapat na proteksyong makakapigil dito, maging face mask o sanitizers na mabibili sa butika. Sinabi pa ng ating bida na ang ospital na mabilis ang ipinagawa ng China sa loob ng 8 araw ay hindi talaga ospital, kundi ito ay isang front lang dahil ang talagang adhikain nito ay gawing top secret facility. Wala mang available na proteksyong mabibili sa butika ay nasusuplayan naman sila ng special protective mask mula sa biomedical warfare kung saan ito ay gawa sa advanced technology. Tanging ang mga napiling taong katulad niya ang may access sa gamit pang medical na ito. Ang mga maskarang ito ay hindi rin totally safe dahil may expiration din ang effectivity nito kapag ito ay ginagamit. Minsan ay tinawag siya ng kanyang senior officer para puntahan ang ospital na ito sa Hushenshan. Nakita niyang normal lang na ospital ang itsura nito sa labas hanggang sa makapasok siya sa loob. Nakita niya ang napakaraming kama na hinihigaan ng maraming nasa unang yugto ng epekto ng chemical agent na ito. Narinig daw niya ang mga iyakan at sigawan ng mga taong nakakaramdam ng matinding sakit, ngunit lahat ng ito ay simula pa lamang. Sumunod siya sa tinawag niyang isang Corporal Meng na hindi raw tunay na pangalan para hindi agad makilala ang katauhan ng ating bida. Nagtungo sila sa mas paloob na bahagi ng pasilidad na iyon at nakita niya ang mas malalang sitwasyon kaysa sa kung ano ang nadaanan niya kanina. Ang section na kanilang kinaroroonan ay tinawag niyang middle section ng pasilidad na iyon. Dito ay medyo madilim ang paligid at nagkalat ang mga taong nasa mas malalang yugto ng epekto ng chemical agent. Malaya daw na naglalakad ang mga biktima dito, ngunit wala na sila sa matinong isip. Maliban sa kanila ay may mga nagbabantay din na mga taong nakasuot ng itim na uniforme na mula sa isang secret branch ng military police na hindi pa niya kabisado. Maliban dito ay nakikita daw niyang pinapahirapan pang lalo ng mga gwardyang ito ang mga biktima dahil malaya nila itong hinahampas o kaya ay sinisipa. Kitang-kita daw niya sa mga mata ng mga gwardyang ito ang kasiyahan habang pinapahirapan nila ang mga biktima. Pagkatapos nito ay pinagpatuloy nila ang paglilibot sa lugar na iyon at nagpunta naman sila sa sentro ng fasilidad na iyon. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil nasa libu-libong katawan ang nandoon na nakatambak. Maliban dito ay nakita niyang may daan sa gitna ng mga nakatambak na bangkay na ito at nang sundan nila ito, umabot sila sa pinakasentro ng lugar na iyon. Nakita niya ang ilang may sakit na pilit na pinagtatrabaho ng mga gwardyang nakadamit ng itim. Binubuhat at kinakaladkad ng mga ito ang mga nagkalat na bangkay patungo sa pinakagitnang bahagi kung saan naroon ang isang malawak na apoy. Sa pagkakakita dito ay nasyak daw ang ating bida. Nagpunta siya sa kubeta at siya ay napasuka. Paglabas niya ng pinto ay nakita niyang nakatayo si Corporal Meng. Ganun pa rin daw ang ekspresyon ng mukha nito na parang walang emosyon. Ngunit nakita niya sa kanyang mata ang pang-aalipusta. Pagkatapos nito ay umuwi na siya. Pag-uwi niya ay nabasa niya ang kanyang mga mensahe at ang mga update kung ano ang mga hakbang ng kanilang grupo. Nakita niyang naglaan na ang kanilang gobyerno ng pondo para sa gagawing marami pang pasilidad sa iba't ibang dako ng kanilang bansa na katulad ng nasa Hushenshan. Ang epekto ng chemical agent ay nagkalat na sa mundo. Mabuti na lang daw at nagkasundo ang kanilang gobyerno at iba pang gobyerno kabilang ang Amerika na magpapanggap silang ang dilubyong ito ay dahil sa coronavirus. Sa puntong iyon ay naisip na nilang hindi na daw nila makokontrol ang pagkalat ng epekto ng chemical agent na ito. Marami pa siyang sinabi, tulad ng ang kanilang pinuno at ang lahat ng mga taong may matataas na posisyon na kasali sa kanilang samahan ay nakatago na sa isang ligtas at sikretong lugar. At tanging mga doble o mga taong kamukha ng kanilang pinuno ang nakikita ng mga tao na nagpapanggap bilang presidente. Para sa panghuli ay sinabi ng ating bida, ang dahilan kaya niya ibinutaktak ang mga lihim na ito ay dahil tao lang siya. Isa pa ay wala na daw silbi ang buhay niya dahil ang kaisa-isa niyang anak ay hindi rin nakaligtas sa epektong dulot ng chemical agent na ito. Totoo daw na sinuplayan sila ng special protective mask, ngunit ang mga ibinigay pala sa kanilang anak ay ang mga nagamit na at nag-expire ng protective mask. At dito nga nagtatapos ang isinulat ng kung sino mang taong sumulat nito. Ngayong napakinggan mo ito kaibigan, ano ang masasabi mo?
Maaaring ito ay totoo at maaari ding hindi. Sa puntong ito ay tatanungin kita kung ano ang iyong reaksyon o masasabi tungkol sa sulat o sa kwentong ito.